Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Game 1 ng NBA Finals sa pagitan ng Dallas Mavericks at ng Boston Celtics. Nagbabalik nga si Kristaps Porzingis sa Celtics subalit off the bench muna siya. First 10 attempts ng Celtics, 7 ang galing sa 3 points. Full court pressure din kay Luka ang pinapakita ni Jaylen Brown. Subalit kahit 3 na nga ang tumaw sa kanya sa play na ito, ay nagawa pa rin niya na may pasok ang tira. Si Kyrie Irving naman, bawat hawak na nga ng bola ay malakas na buwan naririnig niya mula sa Celtics fans. Pinagsabay na rin mga kaibigan ng dalawang Celtics players sa play na ito. Ganun pa man ay instant impact nga si Kristaps Porzingis, mapa-opensa man o depensa yan. Nagtala siya ng 11 points and 3 blocks in 6 minutes at bumuo ng 17-point lead ang Celtics sa dulo ng first quarter. 37-20 ang score. Isang European nga nagdomina sa first quarter at hindi ito si Luka Doncic mga kaibigan. Sa second quarter naman ay nang poster na nga si Jaylen Brown at mainit pa rin si KP. Tinatambakan nga talaga ng Celtics ang Mavs. Reminiscent nga ito ng Game 1 ng Mavs kontra sa Clippers at OKC kung saan tinambakan din sila ng 20-point lead o mahigit pa noong first half. End of first half, 63-42 ang score, 21-point lead para sa Celtics. 18 points na si Porzingis at 17 points si Luka Doncic to lead their team. Ang key stat ay 44 field goal attempts ng Celtics, 27 dito ang nanggaling sa 3 points kung saan 11 na ipasok nila. Si Gafford 4 points pa lamang, si Lively 0 points, combined 3 rebounds and 0 alley-oops pa para sa Mavs na naging malaking tulong sa kanila sa mga naunang series. Sa third quarter naman, ang biggest lead ng Celtics sa 29 points ay naibaba na sa single digits na nagiinit na Luka Doncic at makikita mo nga sa mukha niya na talagang locked in na siya. Ngunit matapos ang timeout ay sumagot ng 17-0 run ng Celtics sa pangunguna ni Jaylen Brown at KP. At sa fourth quarter nga ay nagpatuloy lamang ito at nahihirapan ng Mavs na maibaba ang lamang ng Celtics. Sa uli ay gumawa nga ng double digits ang lahat sa Super 6 ng Celtics at nakuha nila ang dominant win sa Game 1. Isama na din natin sa update na ito na mukhang matindi nga ang palitan ng balita ni Woj ng ESPN at Shams and The Athletic. Ang dalawang top newsbreaker sa mundo ng NBA for the first time in a very long time ay nagkaroon nga ng magkaibang balita. Noong isang araw nga ay binanggit pa lamang ni Shams na wala ng iba na tinititigan na coach ng Lakers bagko si JJ Redick. Nabanggit din nila na gumagawa na ito ng mga tawag upang ibuo ang kanyang coaching staff na kinabibilangan umano nila James Borrego, Scott Brooks at Rajon Rondo. At kagabi naman ay nilabas nga ni Woj ang balita na ang Lakers ay nakafocus na kay Dan Hurley, ang back-to-back National College Champion coach sa Amerika mula sa UConn o University of Connecticut. So kung sino man nga ang totoo o at least tama ang balita na nasagap ay malaki nga ang pinagkaiba ng dalawang top coaching candidates ng Lakers. Si Dan Hurley nga isang batikan at eksperyensadong player at coach, habang si Redick naman ay as a player lamang eksperyensado at first time niyang mag-coach kung sakali. Kung pagbabasehan natin ang track record ni Shams at ni Woj ay pareho naman silang very reliable. Posibleng tama din naman si Shams kay Redick noon at sadyang nagkaroon lang nga ng pagbabago ng desisyon ng Lakers organization. So makikita nga natin yan sa mga susunod na araw. Ang alam natin sa ngayon ay parehong gusto ni LeBron ang dalawang top head coach candidates ng Lakers. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?